Celebrate natin kay Mama. Hindi ko kayo pababayaan. Lalo na ni Lord. Salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. So ako na naman po ang nakasalang dito sa ayaw at sa ayaw ko. Naipaliwanag na po ni Pastor bakit na medyo meron po siyang sore throat dahil hindi po siya mahilig mag-jacket. Tapos nagpupunta sa malalamig na lugar, giniginaw, hindi naman siya katabaan, wala naman siyang taba para ma-protect ang kanyang katawan. So, kailangan ko pong gumampan sa ayaw at sa ayaw ko. The joke lang yun, pero gusto ko naman to. So, yung devotion ko this week, nakafocus sa discipleship training program ng ating mga workers. Kasi kesa magpa-photocopy pa tayo, magastusan, we call it financial stewardship, pinagtsatsagaan ko pong i-type para may online access yung mga kabataan natin na workers approved by God. Yan. Malapit nang i-release ang mga books ninyo. 4 na books yon. So dahil nag-enjoy naman ako habang tina-type ko kasi nagre-review din ako ng mga training ko dati sa Bible School. So I want to share what I have reviewed so far. So this is about meekness. Meekness. So tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, salamat sa araw na ito, mayroon kaming kalakasan upang ipagkatiwala sa iyo lahat ng mga pangyayari sa buhay namin. Salamat sa pananampalataya na mayroon kami. Gisingin mo po ang aming mga kaluluwa, buksan ang aming mga tainga at ang mga puso upang marinig namin sa iyo, mula sa iyo ang mensahe sa umagang ito. In Jesus' name we pray, Amen. So kagabi, habang pinapolish ko yung aking mensahe, nagulat si Dia, sabi niya, "Uy, tapos na agad? Hapon ka lang sinabihan ni Papu?" Sabi ko, "Bakit? Serious naman ako sa devotion ko every night. Kahit anong pagod ko, nagbabasa ako ng Bible. Kaya matapang kong sabihin sa inyo, kahit anong pagod natin sa maghapon, responsibilidad nating magbasa. Kasi nga, kaya nating pakainin ang ating mga pisikal na katawan. Nagtatabaan tayo, di ba? Pero kamustahin natin ang ating mga kaluluwa? Anong pinapakain natin sa ating mga kaluluwa? Isa lang ang pwedeng kainin ng ating kaluluwa. Hindi pisikal na pagkain, kundi salita ng Diyos. Kaya kahit anong pagod natin, ulitin ko po. Kasi ako din, pagod din ako sa trabaho ko bilang kasambahay at yaya, kailangan ko pa rin mag-recharge every night. Kaya madali sa akin mag-prepare ng sermon. Diba sabi nga, preach the word in season and out of season. Kasi kung ano ang nasa isip natin through the word of God, kaya natin agad siyang i-withdraw. Parang sa bangko, kung wala kang dinideposit, anong i-withdraw mo? Diba wala? So kailangan puno ang ating kaisipan ng word of God. Okay? So naisip ko nga bigla, naalala ko yung movie na pinanood namin last Friday. Kasi sa bahay, nagmo-movie time kami dahil para kami mga tora-tora dun, mga trumpo pagka Monday to Friday dahil doon sa alaga namin. So pag Friday night, habang kumakain, nanonood naman kami ng movie doon sa malaking television ni Dia na blessing ng kanyang company. So itong movie na to, released in 2015. Story ng isang batang babae at ano yung nangyayari sa loob ng kanyang isipan. Tanungin niyo ako mamaya kung anong movie yan, hindi ko ipopromote kasi naka-YouTube tayo. So dun sa isipan pala natin, may mga nagko-control as portrayed in the movie. Ano-anong mga emotions ang nandun? Joy, sadness, fear, disgust, and anger. So habang nanonood ako nung movie na yon, nakita ko yung sarili ko, hindi naman sa pagmamayabang. Ako si Joy doon. Kasi kahit anong hirap ng buhay, anong challenge ng buhay, pinipilit kong hanapin
ano yung kasiyahan dun sa buhay ko? Kaya nga tinatanong ko si Dia Dia, ano ba ang dominant emotions mo, attitude mo sa isip mo ngayon? Hindi ko sasabihin. Si Pastor, ano ba ang dominant emotions niya? Hindi ko rin sasabihin. Si ate, siyempre yung aking panganay na anak, I can tell, ang kanyang dominant emotion ay fear. Masyado siyang mahilig mag-worry. Hindi makatayo, masyadong mabait. Hindi dapat sa mundong ito ang masyadong mabait. Kasi, hindi mo may exercise ang iyong rights as an individual. So anyway, bukas, ano ba ang dominant emotion ko? Siyempre, kamatayan ng mama ko 4 years ago. Naalala ko nga, iniisip ko nga, pupuntahan ko ba si mami o hindi? Anong uunahin ko, ang patay o ang buhay? Kasi andun na naman ang aking apo. 6:00 ng umaga, nasa akin na. Anyway, so balik tayo doon sa ating topic for today, which is meekness. So most dictionaries define meekness as, a meek person pala, as someone who is quiet and easily imposed on. Pag sinabi niyong easily imposed on, madaling diktahan. So ito yung mga meek na laging nabubuli sa school. Yung mabait lang siya, no? Ganyan. Pero by worldly standard, hindi pala ako meek. Kasi madaldal ako, matapang ako, hindi ako pwedeng diktahan. Pero by biblical standard, medj meek naman ako. So tingnan natin, ano ngayon, dalawa lang ang points ko ngayon. What characterizes a meek person? And what promises of God does he or she will receive from God? So, the Bible sees it differently. Sabi dito, a meek person displays 2 kinds of attitude. Yung tinatawag na vertical attitude between him or her and God. So ano yung vertical attitude na yan? 3 daw po yan. Submitting to God's word, submitting to human channels of authority, and submitting to God's leading by His Spirit. Dito sa note ko, Pastor Ed, a big check. Kasi wala talaga akong masabi kay Pastor pagdating sa submission to God's word, channel of authority, and leading of the Holy Spirit. Palagi ko yung naririnig, may leading kasi ako ganito. May leading ako. Ito ang sabi ni Lord ito dapat nating gawin. So, a big check for Pastor Ed. I can guarantee you na siya ay meek pagdating doon sa vertical attitude between him and God. So, tayo po kaya, di ba? Kahit yung mga anak ko na nag-work, lagi kong pinapatupad sa kanila, submit to your human authority because that is part of the book of Romans. Kung mali ang authority, sila ang accountable before the Lord. Sila ang tatanggalin ni Lord, hindi tayo. So sunod lang tayo sa Word of God. The second attitude ng isang meek person ay tinatawag na horizontal. So yung mga nag-workers training na dito, maalala nyo to, our discipleship training program. Yung horizontal is having a humble spirit before all men and being gentle toward all men. So yung humble spirit, share ko lang, yung pamangkin namin si Ryan at saka si Heidi, yung asawa niya, gulat na gulat sila one time kasi nagpunta sila dun sa kusina nakita ni Ryan na ang naghuhugas ng pinggan ay isang provincial director ng DOLE, yung isa naman regional manager ng IL.
Magkasama sila, nagtutulong sa paghuhugas ng pinggan. Grabe ang humility in their hearts. Kami naman, nagtatawanan sa likod, hayaan nyo sila para maranasan naman nila maging rank and file. Hindi yung palagi silang naguutos lang. But you can really see, you can feel in their hearts. Kasama natin sila dito. They are very humble, no matter what their positions are. Dito sa ating iglesia, walang posisyon dito. Lahat tayo ay servants of the Lord. Lahat tayo dapat naglilinis, naghuhugas ng pinggan. Walang donya-donya, walang don dito. Lahat tayo ay workers approved by God. Tingnan natin ano ang magagawa natin para sa iglesia. Hindi po tayo nakaupo para pagsilbihan ng iba. Pagsisilbihan po natin ang bawat isa sa atin. Salamat sa mga nagpapagal sa mapagandang lalo ang ating iglesia. Grabe po ang pagod nila. And the Lord will reward them for what they do. Yung isa po, being gentle toward all men. Sabi dito, what is gentleness? You give up your personal rights to serve the higher law of God's love. Katulad nung pag may kaaway ka, di ba? Sabi ni Lord, love your enemies. May kasabihan, di ba, may biro tayo. Pag binato ka ng bato, batuhin mo naman ng tinapay na nasa loob ng garapon. Yan yung worldly standard. Pero sabi, pag ginawan ka ng masama, hayaan mo lang sila. The Lord will take vengeance for you. Gentle tayo sa ating kapwa. Hindi tayo tooth for tooth, eye for eye. Minsan, sinasabi ko yan mga workers dito pag nagchichikahan na kami. Ako kasi yung tao, I live in the Old Testament Pag galit ako, tooth for tooth, eye for eye. Pero hindi tama, di ba? May conviction naman tayo. Hanggang salita lang yun. Pero Lord, sorry. Hindi naman tooth for tooth, eye for eye. Dapat yon, love your neighbor as you love yourself. So yun yung meek person. So, medj naman meek ako according to the biblical standard of God's Word. Pero yung worldly standard, hindi po ako tahimik at hindi rin po ako kayang manduhan. So, ano po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5 verse 5? Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mamaya ipapaliwanag ko po yan. So yung words of Jesus, may quote din po yun kabuuang quote sa Psalm 37 of King David. This psalm characterizes the meek. Ayan. Psalm 37 verse 3, they trust in the Lord. Verse 4, they delight in Him. Verse 5, they commit their ways to Him. Verse 7, they rest in Him. And verse 7 also, they wait patiently for Him. At sa Psalm 37:11, may karagdagan dun sa aside from inheriting the earth, sabi ni King David dyan, but the meek will inherit the land and enjoy peace, and prosperity. Prosperity. So isa-isahin natin yung the meek trusts in the Lord. So when we trust God, we are not supposed to worry. Sabi sa Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Why do people worry? Sabi nga, di ba? What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Ako po, testimony ko lang. I seldom buy my clothes. Ito pong suot ko bago to. Sponsors to ng
kapatid ko sa malayong lugar. Nagbiyahe ito mga 20 hours from their place to the Philippines. Salamat. Dinadamitan ako ng mga kapatid ko sa pananampalataya. I do not worry about my clothes. I do not worry about my perfume. Natitikman ko po yung mamahaling mga pabango, hindi ako bumibili kahit minsan ng perfume ko. Either friends ko na hindi Christians or Christian friends ko. Because they know that I love perfume. Pero, wag naman tayong extremes na hindi tayo nagwo-worry. Because anything that is extreme is bad. We need to manage our lives with trust in the Lord that we will succeed. Gagawa pa rin tayo. Gagawa pa rin tayo. Normal, may mga emosyon tayo. Tao tayo, hindi tayo robots. Pero, yun nga sinasabi ko, let us not worry, but we work. We work to manage our lives. So naalala ko tuloy yung lolo ko sa father's side ko. Mayaman siya talaga dati. Mayroon siyang mga delivery trucks. At doon sa Lucena, siya lang yung nakapagpatayo ng 2-story house made of Nara. Naalala ko pa yun eh. Nasa core memory ko yun. Dinadala ko ng daddy ko doon. Ang laki-laki ng bahay nila. But you know, my lolo joined a cult. Religious cult. Na sinasabi ng religious cult, do not worry, huwag ka nang magtrabaho kasi ang mga ibon nga pinapakain ng Diyos eh. Bakit kailangan nating magtrabaho? Ang mga halaman dinadamitan na extreme. So yung lolo ko, tumigil na siya sa paghahanap buhay. Tas every day, nandun yung mga religious cult groups nakikikain sa kanila. Anong nangyari in the end? Namatay siyang mahirap. Naubos ang kayamanan. Walang namana ang daddy ko. Ang daddy ko, matigas din ang ulo. Sumali din siya dun sa religious cult. Ganon din siya namatay. Mahirap din siyang namatay. Kasi nga na-extreme ang doktrina. So, second, the meek delights in the Lord. As we delight or please the Lord, our heart's desires are purified and brought into perfect harmony with the will of God. I remember nung tumayo ako dito, will of God ba yan? Yung ginagawa ba natin, will of God? Hindi masasagot ang mga prayers natin if it is not the will of God. Kaya nga, tandang-tanda ko yung June 21 eh. Pag nakahiga na kami, nakaganyan ako. Bakit kasi hindi pa umalis si blank-blank? Eh, dala-dala na ang computer at bag, lalayas na nga. Bumalik pa. Bakit hindi pa siya lumayas? Sabi ni Papo, will of God ba na magkahiwalay sila? Di ba? What God has joined together, let no man separate. So ano ang aking reaksyon? Wala, tameme. Natulog na lang ako. Yun ang will of God. Ayan. Number 3, the meek commits his or her ways to God. Sabi dito, as we commit our ways to God, we wait patiently, with prayer and persistence for God's perfect time to arrive. Mahirap to. We are naturally impatient. Ako kasi kung gigradean ako ni Lord, kasi nga, gustong-gusto ko na isolve yung problema ng panganay ko eh. Nagmamadali ako. Babagsak ako doon. Bagsak. Gusto natin mabilis ang sagot sa prayers natin. Naalala ko yung illustration eh, sa Bible school. Pag tayo daw, laging nakaharang sa daan ni Lord, hindi matutupad yung kalooban niya eh. Dapat dyan, alis ka dyan. Let God pass and do His will. Meron din akong illustration na favorite eh, hindi ko yung nakakalimutan. Pag tayo daw ay
nasa wall na. Wala na tayong pupuntahan eh. Titingin na lang tayo sa taas. Kay Lord na lang tayo aasa. That's how we commit our ways to God. Sa John 15:7, sabi dito, may condition eh. So that our prayers will be answered. Sabi diyan, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So hindi pwedeng hatiin yun eh. May condition si Lord before our prayers are answered. Minsan pray tayo ng pray eh, but we have to check what we pray for. Is what we pray for according to the will and the words of God? Baka kaya namumuti na yung mga mata natin, kakaintay sa prayer. Yun nga, siguro namumuti na mata ko, kakaintay na umalis si blank-blank. Eh, hindi nga yun ang will of God eh. So, hindi yun. So, the fourth one, the meek rests in Him. Diba sabi sa dictionary, ano daw yung rest? Relax. Refresh. Recover our strength. Diba sa maghapon, pagod na tayo. Ang sarap-sarap humiga, diba? Pero, yun nga yung aking motivation sa inyo. Bago po kayo matulog, magbasa naman kayo ng Word of God. Importante po yan eh. Kasi, the days are coming. Ano po ang sasabihin natin pag biglang may tagtanong sa atin na part ng evangelism dapat natin? Kung walang laman yung ating mga kukote na Word of God, anong sasabihin natin? Baka nga John 3:16, nakalimutan pa. Diba? Tayo mahilig magbigay solusyon sa mga problema natin. Kaya yun, tayo yung pagod na pagod. Napagod. We are caught up in our own problems. May popular song nung kabataan ko na isang Filipino pop artist. Favorite ko yun. Yun pala. Nandun pala yun sa Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Worldly song yon, worldly artist yon, pero ang ganda-ganda ng song niya. Favorite ko yon. So, meron akong best friend nung college. Napagod na sa kanyang panganay. At open siya sa pag-share ng mga problema niya dun sa panganay na anak. Yung pangalawa, teacher. Yung pangatlo, engineer. Yung panganay, ayaw magtapos ng pag-aaral. So itong panganay na to, nabuntis, hindi nila alam. Kasi medyo malusog siya eh. Naitago sa bahay nila, nabuntis siya. One day, nakita na lang nila pag uwi nilang mag-asawa, nanganak ng solo sa bahay. Sa takot niya, nalabahan niya yung kobre kama, nakapag-washing machine pa, nailibing pa niya yung inuna ng bata. Sabi niya sa mama niya, Ma, may kasalanan ako sa inyo. Halika, diniyaya sila sa room. Tingnan mo, pagkita no best friend ko, may baby doon sa kama. Sabi niya, ano yan? Sabi, anak ko, yung asawa niyang lalaki, hinimatay. Ang laki-laking tao nun. Professor yan. Hinimatay. Kasi hindi niya matanggap yung nangyari sa kanyang panganay na anak. Kami naman, nung naririnig namin yung kwento, gulat na gulat kami. Imagine mo yun. Yung manganganak ka ng solo, sabi niya, anak, bakit mo naman ginawa yun? Paano kung naratnan na lang namin kayo, napatay na kayong mag-ina dyan? Kasi nga, kahit sa ospital, di ba, may nangyayari pang hindi maganda pag hindi tama ang paglabas ng bata.
So ngayon, iba naman yung problema niya, napalaki na niya yung apo niya, inampun na nga niya bilang anak. Ngayon, mayroon namang ka-live-in. Yung ka-live-in, napagtapos niya ng pag-aaral, pero siya hindi tapos sa pag-aaral. So, sabi ko kay Papo na naman, bakit kaya nagkagano ng buhay ng aking best friend? Isa lang ang sagot niya, Ma, huwag ka na magtaka. Wala kasi kay Lord. Diba? Napapahamak ang mga buhay. So alam na natin, check natin sarili natin, tayo ba ay meek? Sana naman sa 5 descriptions ng meek, meron tayo doon kahit 3. Diba? Para pasado tayo. So let's go to the promise. The meek will inherit the earth. Anong ibig sabihin ng inherit the earth? We will receive all of the blessings God has set aside for us. Nandyan lang yung blessings ni Lord eh. Iniintay lang niyang ibagsak sa atin. Pero hindi yun bababa sa atin kasi may condition yun. If we trust in the Lord and in the promises of His Word. Sa akin, pag titingnan niyo yung cellphone ko, pag ako nagbabasa, may nagustuhan akong verse, sinisave ko yun. Little did I know na itong verses na to, suswak dito sa hinanda kong mensahe. Kasi one night, I was in the book of Job. Ito pala yun. Job 36:11. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Tayo po ba ay kontento na sa buhay natin ngayon? O marami pa tayong hinahangad? Hinahangad ba nating yumaman? Hinahangad ba nating maging popular? Hinahangad ba nating maging somebody in this world? Hindi po eh. Isa lang dapat ang hangarin natin. Makapunta tayo kay Lord. Dahil lahat ng bagay na ito, iiwanan natin. Kahit anong talino natin, kahit anong ganda o gwapo natin, lilipas yan. Ako nga tinitingnan ko yung arm ko eh. Paggabi, naglalagay ako ng lotion. Aba, may mga diamond designs na. Ibig sabihin, old skin. Ganon kasi ang mami ko eh. Naging diamond yung design ng skin niya. We cannot stop the days from passing. Ano po ang ginagawa natin sa mga buhay natin, sa pang-araw-araw? Baka datnan tayo ni Lord, hindi tayo handa. Ako nga sabi ko, Lord, dumating ka na. Now na. I'm ready. And I will end with Job chapter 9 verse 10. Lagay niyo po ito sa isip at puso ninyo. Sabi dito, He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Ano po ang kalalagayan natin ngayon? Let's trust in the Lord. Let's trust in the Word of God. Lahat po ng challenges natin, magkakaroon po ng solusyon. We, being meek, will inherit the earth and enjoy peace and prosperity. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat sa munting mensahe na ito. Allow us to remember that we are your children and you want us to be meek. To trust you, Lord, in all our ways and commit to you our lives. Every time we think of you, Lord, we think of how good you have been to us. Salamat po sa araw na ito. In Jesus' name, amen.